Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1471 Realm. Bagaman 1471. Naguguluhan, pumasok pa rin si Yefan at humakbang papunta sa sala ng mansyon. Ang kapaligiran at eleganteng dekorasyon, at ang hindi magagapi na mga bintanang mula sahig hanggang kisame ay naging posible upang makita ang daungan sa malayo. Isang babae. May amber red na buhok, katamtaman ang hitsura, ngunit puno ng pagkaakit ng mga babaeng kanluranin, mukhang isang babaeng nasa 30s, nakasuot ng sexing itim na damit, ang lumabas upang salubungin siya ng nakangiti. Respected Hell King, long time no see, isang marangal na saludo ang ibinigay ng babae. Yeah. Hindi naiwasang magtaka ng fan, Sofia, bakit ka nandito? Ang babaeng ito ay anak pala ng mga sinaunang tao ng Blood Clan, ang ikaapat na henerasyon ng Brook Clan, si Sofia. Pati ang tiyahin ni Prince Sebastian. Matapos makipag-away si Yefan sa mga sinaunang pagkakataon, hindi ko na siya nakita pang muli. Nabalitaan kong sinasamahan niya ang natitirang dalawang sinaunang tao upang humanap ng mapagpapagalingan. Wala ako dito, kaya saan ako dapat? Bakit, hindi ba sinabi ni Belial sa iyo? Humajijek si Sofia. Belial. Hiniling niya sa akin na dumalo sa paglulunsad ng libro. Lalong naguluhan si Yefan. Boss, nandito ka. Haha, sorpresa o sorpresa, sorpresa o sorpresa. Ang boses ni Beryl ay nanggaling sa kusina, at ang blonde boy ay naka-apron at walang iba sa kanyang katawan. In the empty state, hawak pa lang ang pala, parang nagluluto na sa loob. Tiningnan ni Yefan ang damit ng lalaking ito at hindi maiwasang isipin na noong nasa bangka siya ni Sofia, ang mga katulong na nakakita sa kanya ay hubad na lahat. Hindi magawang. Tulong, nakaramdam ng lamig si Yefan at ngumiti ng mapait, hindi ba dapat? Kayong dalawa. Namula ang mukha ni Belial, pumunta siya sa gilid ni Sofia, inilagay ang braso sa baywang ni Sofia, at sinabing, Boss, Sofia, fiancé ko na ngayon. Puno ng mata ang mga mata ni Sofia. Inikot niya ang ulo niya at hinalikan si Beryl ng, Sok, darling, kaya hindi mo sinabi sa kamahalan Lucifer tungkol sa amin. Surprise yan, hehe, mas masarap sabihin ng harap-harapan, tanong ulit ni Belial, at hinalikan si Sofia ng 2 beses. Oo. Medyo sumakit ang ulo ni Fan, kaya hindi niya napigil ang haplasan ng kanyang noo, pakiramdam na kailangan niyang kumalma. Si Sofia, na libu-libong taong gulang, isang ika-4 na henerasyong pamilya ng dugo, ay talagang ikakasal sa kanyang kapatid. Loko rin ito. Paano kayo? Nagkasama? Hindi maiwasang magtanong ni Yefan. Tinapik-tapik ang puwita ni Sofia at sinabing, Little Sophie, sabihin mo sa amo, baka malabo ang steak, kaya iprito ko muna ang steak. Tara, mukha kang nagluluto ng hubot-hubad, talagang sobrang gwapo, sabi ni Sofia na puno ng pagmamahal ang mga mata. Itinaas ni Beryl ang kanyang apron, humihip ng halik, at nagpatuloy sa pagtakbo pabalik sa kusina. Si Yefan ay hindi nang ahas na sulyapan, ang larawang ito ay masyadong mainit para sa mga mata. Nakaupo. Sa sofa sa sala, ibinuhos ni Sofia si Yefan ng isang tasa ng tsaa bago magsalita tungkol sa kanya at kay Belial. Ito pala. Nakinuha ni Sofia ang 2 sinaunang tao, sina Stuart at Alessandro, upang magpagaling sa magnesium. Sa panahong iyon, siya ay walang ginagawa at naiinip ang sarili, at pinagmumultuhan niya ang ilang mga celebrity reception sa Hollywood, nang huhuli ng ilang sariwang karne at mga gwapong lalaki. Bilang resulta, as soon as Beryl after all. Sumisip-sip ng dugo ng isang demonyong impyerno, kahit na ang taong ito ay isang basura, natatakot siyang may mangyari. Ngayong nasa paglubog na ng araw ang lahi ng dugo, hindi nang ahas si Sofia na makipag-away sa impyernong pinamumunuan ni Yefan. Kaya, patuloy na iniiwasan ni Sofia si Belial, ngunit patuloy siyang hinahabol ni Belial. Sa huli, kinailangan ni Sofia na aminin na siya ay anak ng mga sinaunang lahi ng dugo, at siya ay libu-libong taong gulang, ang ninuno ng mga ninuno ng mga ninuno ni Belial. Anyway, 18 henerasyon ng mga ninuno ay higit pa sa sapat. Ngunit sa wakas, walang pakialam si Belial, at mas masigasig na hiniling si Sofia na makisalamuha sa kanya. Sofia. Mayroon din siyang kaisipan na hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa pakikipag-date, ngunit pagkatapos niyang magsimulang makipag-date, wala na siyang kontrol. Your Excellency Lucifer, I have to say, from a female perspective, Belial napakahusay talaga, hindi ko alam na noon pa, nagtatago ka ng napakagandang lalaki, humajijek si Sofia. Matigas ang ekspresyon ni Yefan, at humihingi siya ng tawad, ang tamad na ito. Saan ka naakit ni Beryl? Masyado siyang maraming advantage. Una sa lahat, gwapo siya at maganda ang figure. Gusto ko ang fairness at style. One type. Ang pinakamahalaga ay naiintindihan niya ang art, at alam niya ang lahat ng masasayang bagay sa mundo. Alam niya kung ano ang gagawin. Kumain at kung ano ang dapat tingnan. Maaari siyang magsulat ng mga libro, gumuhit ng mga larawan, at tumikim ng alak.
Mayroon siyang mga kaibigan sa lahat ng dako, gustong-gusto siya ng lahat. Siyempre, mayroon ding napakahalagang punto, naiintindihan niya ako ng husto, alam niya ang sining ng pagpapakawala sa pagkaalipin at paghabol sa pagpapalaya ng katawan, pakiramdam ko siya ang aking soulmate. Puno ng kalasingan ng mukha ni Sofia. Tumingin si Yefan sa lola ng blood clan na lubusang nalubog sa pag-ibig, at napabuntong hininga saglit, napakalaki ng mundo, walang mga kababalaghan. Isang labanos at isang hukay, ngunit natagpuan talaga ni Bilil ang 1,000 taong gulang na hukay. Yung dalawa. Nag-usap saglit, at naghanda din si Bilil ng western meal. Nang makitang tumatakbo si Beryl na nakahubad ang kanyang pangibaba, hinikayat ni Yefan ang kanyang sarili na magtrabaho ng husto para masanay ito at huwag istorbohin ang yaksing ng mag-asawa. Nakaupo sa hapagkainan, tinikman ni Yefan ang tomahawk steak na gawa ni Bilil, at talagang masarap ang lasa nito. Ito ay talagang bihasa sa lahat ng bagay maliban sa pakikipaglaban at pagsasanay. Boss, nasabi na ba sa'yo ni Sofia? Pagpapalain mo kami, tama ba? Umaasang tanong ni Bilil. Napatingin din si Sofia kay Yefan. Hawak niya ang isang baso ng Escarlata na inumin sa tabi niya at ininom ito ng matikas. Alam niya nang hindi nagtatanong na ang pula ay tiyak na hindi red wine. Ngumiti si Yefan at sinabing, hindi ako ang iyong magulang, kung kanino mo papakasalan, bakit ko iingatan, mahalin mo lang ang isa't isa. Hay, alam kong susuportahan mo talaga ako, boss. Kung mayroon kang suporta, ayos lang. Kinindata ni Bilil si Sofia, naririnig kita, mahal, sa pagkakataong ito ay makatitiyak ang iyong ama. Napangiti si Sofia kay Yefan, salamat, kamahalan Lucifer, akala ko. Tot-utol ka. Oo. Kakaibang sinabi ng fan, bakit ako tot-utol? Hoy, natatakot ang magiging biyenan ko na baka hindi mo maintindihan ng amo. Akala niya kasama ko si Sofia dahil gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng amo, at natatakot ako na hindi ito magustuhan ng amo. Daan. Napangiti si Yefan, hindi niya inaasahan na kaya niyang gawing takot ang mga sinaunang tao na inaasahan nilang pakasalan ang isang anak na babae. Oo. Umiling si Fan, hindi ko iyon masyadong inisip, hayaan mo si Stuart na makatiyak. Naguguluhang tanong ni Sofia, Your Excellency Lucifer, bakit napakagaan ng loob mo? Talaga bang hindi ka nag-aalala, ginagamit ko si Bilil para mapalapit sa iyo, upang ang mga vampira ay makipag-alyansa sa impyerno at makabalik. Ito ba ang layunin? Sofia, bakit mo ito tinatanong? Sabi ng amo, wala siyang pakialam. Si Bilil ay balisa, ang tanong na ito ay masyadong sensitibo. Ngunit winagiway ni Yefan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na okay lang, humigop ng champagne, at sinabing may mahinang ngiti, marahil sa nakaraan. Iisipin ko kung gusto mong samantalahin ang aking kapatid, pagkatapos ng lahat, ikaw ay libu-libong taong gulang, paano mo ito makikita? Ang huling tao sa kanyang 20s o 30s. Ngunit ngayon, hindi ko na iniisip ang tungkol dito. Para sa akin, ang mundong ito, lahi man ng dugo mo, lahi ng tao, o anumang lahi. Ito lang ba ang matalinong buhay sa planeta? Hindi ko iniisip na ang Dark Council of the Blood Race, ang ating impyerno, o ang Sia Kingdom, ang Magnesium Kingdom, ang mga organisasyong ito, mga bansa, mga lahi, ay dapat na magbantay laban sa isa't isa, mapagbantay laban sa isa't isa. Sa katunayan, tayo ay mas mahina kaysa sa ating naisip. Kung may katapusan ng mundo, dapat lahat ng tao sa buong mundo ay isang pamilya. Walang kaaway o sarili, walang silbi o pagtataksil, at hindi na kailangan ng intriga. Sina Bolir at Sofia ay nakatitig ng blanko kay Yefan, at hindi napigil ang mapatahimik. Sa pagtatapos, si Sofia ay tumanggo na may damdamin at sinabing may paghanga, iyong kamahalan Lucifer, ang iyong ideolohikal na kaharian ay libu-libong taon na mas matanda kaysa sa akin. Ang matandang babae ay kamangha-mangha, ang kapuri-puri ay naririnig ko na ganyan talaga ang iniisip mo, yeah. Natawa si Fan sa kanyang sarili, naisip sa kanyang sarili, kung alam mo ang pagkakaroon ng sinaunang daigdig ng mga espiritu ng engkanto, hindi mo ito sasagutin. Ano ang pagkakaiba ng lahi ng dugo sa tao? Dahil dito, tumunog ang cellphone ni Bilil, at naiinip niyang kinuha ito nang makita niya ito, at sinabing, Hoy! Huwag kang mag-alala tungkol dito. Kumakain pa rin. Tumahimik ka. Teka. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Bilil ang telepono at umiling. Oo. Tanong ng Fan, sino ang tumatawag? Bakit ang sama ng ugali mo? Napatingin si Bilil kay Yefan nang may pagkapahiya, boss. Pagkatapos ng hapunan, maaari mo bang bigyan ng iyong kapatid ng kaunting manipis na pansit at makilala ang ilan sa iyong mga admirer? Kabanata 1472 gumastos ng merienda. 1472. Hindi napigilan ni Yefan na sumimangot, bastos ka, bakit ang daming bagay? Alam mo namang hindi ako mahilig makihalubilo. Ito. Boss, alam mo, marami akong kaibigan. Ilalabas ko ito bukas sa Xiangcheng International University. Oo, tinulungan ako ng lalaking iyon na ihanda ito. May isa pa, ang mayaman na nagbigay sa iyo nitong mansyon.
Binigyan ka nila ng isang bahay na nagkakahalaga ng 2 bilyon, ngunit hindi mo nakita ang isang mukha. Halika kay Xiangcheng at hayaan siyang magkita, okay lang ba? Sabi ni Belial sabay ngiti na nahihiya. Si Yefan ay nag-isip sandali, at nang makita niya ang taong nagpadala ng bahay, makatuwirang sabihin na siya ay lubos na nasisiyahan sa bahay. Ayos lang iyon, pero uminom ka lang ng tsaa at huwag gumawa ng masyadong maraming bagay, sabi ni Yefan. Walang problema. Boss, ikaw ang may huling say. Hindi ko sasayangin ang oras mo. Pagkatapos makita sila, ilalabas kita para maghanap ng nightclub. Ako. Alam mong maraming magagandang tindahan dito. May mga college graduates doon. Maliit na babae, mayroon kang anumang kulay ng balat, ito ay mahusay. Matagal na tayong magkakapatid. Tumayo si Beryl, pumulupot sa bewang, at ngumiti ng nakakaloko. Oo. Hindi napigilan ni Fan na hindi makapagsalita. Kahit na matagal na siyang hindi nakakapunta sa night scene, pwede naman siyang lumabas at mag-relax, pero hindi naman niya kailangang masyadong exaggerated, di ba? Hindi niya maiwasang mapatingin kay Sofia sa tabi niya, wala kang pakialam sa fiancé mo. Puno ng infatuation ang mga mata ni Sofia, sa tingin mo ba, ang paraan ng pag-twist niya ng kanyang balakang ay kaakit-akit? Oo. Walang imik si Fan. Oo, tama, si Sofia mismo ay may mabigat na panlasa sa pagpapalaki ng isang grupo ng mga katulong, maaari ba niyang pakialam ito? Oo. Walang choice si Fan kundi ilibing ang kanyang ulo at ipagpatuloy ang pagkain ng steak, baliw talaga ako para makipag-chat sa inyong dalawa. Pagkatapos kumain ng western food, kumuha si Yefan ng toothpick at pinulot ang kanyang ngipin. Hihihit na sana siya ng sigarilyo nang makita niyang wala na ang sigarilyo. Bolir, may sigarilyo ka ba? Tanong ni Yefan. Boss, alam mo naman na hindi ako naninigarilyo, sabi ni Beryl, hawak ang plato. Naalala ni Yefan na tila may convenience store sa kalye sa labas bago umakyat sa bundok, kaya sinabi niya, bumaba ako ng bundok para bumili ng isang pakete ng sigarilyo at naglakad-lakad lang pagkatapos ng hapunan. Kapag Belial narinig niya ito, nagmamadali siyang nagsabi, Boss, hintayin mo ang dalawang lalaking iyon na dumating, dapat nandyan ka. I see, hindi na ito magtatagal, winagaway ni Yefan ang kanyang kamay. Bakit hindi mo i-drive ang Ferrari ko? Pagkatapos magsalita, muling binago ni Beryl ang kanyang tono, oh, Ferrari mo ito, at ngayon ay gagamitin ko ito sa pagmamaneho. Oo. Hindi napigilan ni Fan ang matawa, kailangan kong magmaneho ng Ferrari para makabili ng isang pakete ng sigarilyo. Hindi ba't nagpapanggap iyon? Umiling si Yefan, lumabas ng mansyon. Habang pababa ng bundok, talagang mabilis ang takbo, sumipol si Yefan habang pinagmamasdan ang tanawin sa ilalim ng gabi. Pagdating sa convenience store, bumili si Yefan ng isang pakete ng sigarilyo at nagsimulang maglakad paakyat sa bundok. Sa sandaling ito, isang itim na Rolls Royce at isang Big Ben ang biglang lumitaw sa harap nila, at ang katawan ay tumagilid, na hamarang sa daan ni Yefan. Oo. Napakunot ang noo ni Fan, ano ang sitwasyon? Ngunit sa lalong madaling panahon, binuksan ang pinto ng front passenger cab, at ang assistant na si Andy, na nakakita nito noong araw, ay tumakbo pababa at binuksan ang pinto sa likod. Kaagad, isang lalaking may tungkod, isang pocket watch, at ang kanyang buhok ay nagsuklay sa likod, mukhang 50 o 60 taong gulang, nakasuot ng tangsuit, ang lumabas ng kotse. Sa tabi ng lalaki, isang dalagang nakasuot ng maapoy na pulang balahibo na may mapagmataas na mukha ay ang Miss Trish. Ninong, ito ang taong sinasabi ko. Nakakahiya, binugbog ang bodyguard ko, at nabutas ang gulong ng kotse ko. Magiliw na kumilos si Kui Chen, tinitigan si Yefan na may hinanakit sa kanyang mga mata. Ang matandang lalaki na nakatangsuit ay tumingin kay Yefan pataas at pababa, at sinabing, binata. Mukhang hindi ka masyadong mapalad. Nandito ka, at nakilala ka namin. Naisip din ni Yefan na ito ay masyadong nagkataon, kaya hindi niya napigil ang matawa, dito ka rin nakatira. Anong ibig mong sabihin dito nakatira? Walang hiya, hindi mo sasabihin, dito ka ba nakatira? Alam mo ba kung saan ito? Naiinis na sabi ni Kui Shi. Nakaramdam ng kakaiba si Yefan at nagsabi, hindi ako nakatira dito, gusto mo bang maglakbay dito? Nakita ni Andy ang mga murang sigarilyo sa kamay ni Yefan sa mga oras na ito, at ngumisi, dumaan ako dito para bumili ng isang pakete ng sigarilyo at sinabing nakatira ako sa isang mansyon sa gitna ng bundok. Napakagaling mong hamihip. Ngumiti si Yefan, at tinatimad na magpaliwanag, at sinabing, gawin mo lang ang gusto mo, wala akong ibang gagawin, babalik ako. Yeah. Masyadong tamad si Fan na makihalubilo sa grupong ito ng mga tao, higit sa lahat dahil sa tingin niya ay boring ito. Ang matandang lalaki na nakatangsuit ay iniunat ang kanyang tungkod, hamarang sa kanyang daan, at kinusot ang kanyang mga mata, binata, ikaw ay mula sa mainland, kaya hindi mo ako kilala. Oo. Tanong pabalik ng Fan, big star ka rin ba? Hindi ang hamak na maraming paningin, ang nasa harap mo ay sikat. Ipapakilala na sana ito ni Andy sa maringal na paraan, ngunit pinigilan ito ng matanda.
Hindi na kailangang sabihin, ha? Kung hindi mo alam, walang pakialam na sabi ng matandang nakatang suit. Andy. Nagmamadaling ng bobola, oo, palagi kang tama, paano malalaman ng isang maliit na tao ang iyong pagkakakilanlan? Hui. Magiliw na sinabi ni Chen, Godfather. Dapat ikaw ang master ng iyong anak. Galit ako sa lalaking ito hanggang sa eroplano. Naiinis ako sa kanya nang bumaba ako ng eroplano. Si Xiangcheng ito, binubuli ang Diyosa mo, paano ito ikalat? Pumasok ang matandang lalaki. Inilagay ni Tang Sut ang kanyang kamay sa likod ni Kui Shi, habang hinahawakan, ngumiti siya at sinabing, munting baby, huwag kang mag-alala, nandito kami ngayon para sa seryosong negosyo. Hiniling ni Ninong kay Lao Jiao na manatili at turuan siya ng leksyon. Okay. Sa pagbabalik tanaw sa nakaabo na matandang lalaki na bumaba mula sa isang Mercedes-Benz sa likuran niya, tumanggaw siya ng may kasiyahan. Okay, Ninong, maaari mo bang hayaan na bugbugin siya ni Tio Jiao at ilagay ito sa ball hanggang sa makabalik tayo, tuturuan ko siya ng leksyon. Si Ye Fan ay nasa gilid, at hindi niya maiwasang magulat. Napakalupit ba ng babaeng ito? Hindi ka ba lumipat ng upuan sa kanya? Para gumawa ng ganitong madugong awayan. Haha, ikaw maliit na duwende, marami ka talagang paraan para gawin ito, mabuti yun. Lao Jiao, kailangan mong bigyang pansin mamaya, sabi ng matanda na nakatang suit. Ang matandang Jiao na kulay abo sa likod. Inakbayan ng matandang lalaking nakatang suit si Kui Shi, umupo muli sa Rolls Royce, at mabilis na nagmaneho paakyat sa bundok. Oo. Babalik na sana si Fan, ngunit nalaman niyang ang figure ni Lao Jiao ay tumigil na sa kanyang harapan, at ang kanyang paggalaw ay medyo mabilis. Boy, na-provoke mo na ang isang tao na hindi mo dapat na-provoke, gusto mo pa bang umalis? Sabi ni Lao Jiao na may malungkot na ngiti. Napabuntong hininga si Ye Fan, Guru, hindi ka pa masyadong bata, huwag mong tulungan si Joe na abusuhin, umuwi sa bukid, at alagaan ang iyong buhay, hindi ba? Haha. Sa buong Xiangcheng, walang maglalakas loob na ituro sa akin, Jiao Santong. Yaong mga taong gumagawa ng mga irresponsibleng pananalita tungkol sa akin ay lahat ay kalmadong kinakagat ng mga isda sa Deepwater Bay, binata. Kailangan mong pagbayaran ang iyong sinasabi, Ye. Medyo walang magawa si Fan, may sinabi talaga ang mga taong ito. Tinatamad siyang magsalita ng walang kaparirikan at mag-isa siyang umakyat sa bundok. Ngunit sa sumunod na segundo, ang mga mata ni Jiao Santong ay kumislap ng kaunting kalupitan, at sumugod siya mula sa gilid, hinawakan ang balikat ni Ye Fan, at pagkatapos ay marahas itong hinatak upang alisin ang mga kasukasuan ni Ye Fan. Chapter 1473 Anong tawag mo sa kanya kanina? 1473. Gayunpaman, sa sandaling hinailan niya ito, naramdaman ni Jiao Santong na may mali. Ito, paano ito? Nalaman ni Jiao Santong na kahit gaano siya kaswert, hindi niya kayang makipagkamay kay Ye Fan kahit kaunti. Si Ye Fan ay mukhang malungkot, gaano karaming mga tao sa Xiangcheng ang hindi pa nakikita ang mundo, gaano kalakas ang loob ng isang martial artist sa likas na kaharian na maging napakayabang. Hindi ko alam kung saan nakuha ng matandang ito ang tiwala niya, pakiramdam niya ay wala siyang talo sa mundo. Pero posible rin na dahil walang sinaunang martial arts sect sa Xiangcheng, kaya mayroong isang bihirang sinaunang martial artist dito na nagsasanay ng mga panloob na kasanayan, kaya sa tingin ko ito ay medyo makapangyarihan. Hayaan mo, hindi ako interesadong patulan ka, tapat na sabi ni Ye Fan. Si Jiao Santong ay namula, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at direktang ginamit ang kanyang tunay na chi, at sinampal ang ulo ni Ye Fan gamit ang kanyang palad sa hindi makapaniwala. Naghahanap ng kamatayan. Diretsong hinawakan ni Ye Fan ang kanyang backhand, at pagkatapos hawakan ang kanyang braso, iniwagayway niya ang kanyang braso at ibinaba si Jiao Santong sa hangin. Sa sandaling ito, ang buong mukha ni Jiao Santong ay nagpakita ng takot. Hindi siya makapaniwala na nasa ilalim talaga siya ng mga kamay ni Ye Fan at walang pagtutol. Ang kanyang tunay na enerhiya ay hindi makakaapekto kay Ye Fan. Walang pakialam si Ye Fan, diretsyo niyang itinapon si Jiao San sa windshield ng Mercedes-Benz na iyon. Klang! Ang windshield na hindi tinatabla ng bala ay biglang nabasag, ang buong katawan ni Jiao Santong ay duguan, at ang glaslag ay tumusok sa buong katawan. Si Jiao Santong ay nahimatay, walang malay, at hindi niya alam kung ilang buto ang nabali. Ang natitirang driver at dalawang bodyguard, nang makita ang sitwasyong ito, ay labis na natakot upang manatili pa, ibinaba lamang nila ang kotse at tumakbo palayo. Walang imak na umiling si Ye Fan, sa magandang mood, palaging may mga taong umaabala sa kanya. Bumunot siya ng sigarilyo, sinindihan, at umakyat sa burol. Sa mansyon sa tuktok ng bundok, nakasando at casual crop pants si Beryl, at si Sofia naman ay nakaupo sa sofa, nakakapit sa kanyang kataypan. Sa tapat ng dalawa, may isang medyo kalbo, may salamin sa mata, medyo maamong matandang kasama ang isang medyo may edad na namukhang mag-ama. Mister, siya, sandali lang, babalik na sana ang amo ko, bumili daw ng isang pakete ng sigarilyo sa paanan ng bundok. Kinaweya ni Beryl ang kanyang kamay at sinenyasan, uminom ka ng tsaa, uminom ka ng tsaa.
Salamat, Ginoong Beryl, ngayon isang malaking karangalan para sa akin, He Jiacheng, mag-ama, na makilala ang kamahalan Lucifer. Salamat sa iyo, mayroon tayong pagkakataong magkita. Napakagalang ni He Jiacheng. Pinilit ni Belial ang kanyang dila, ikaw ang pinakamayamang tao sa Xiangcheng, ang pinakamayamang tao sa Asia. Huwag kang masyadong magpakumbaba, kahit na ang aking amo ay nakapatay ng maraming tao, siya ay talagang madaling lapitan at madaling kausap. Matigas na tumawa ang mag-ama ni He Jiacheng. Kahit paano nila narinig ang komentong ito, kakaiba ang pakiramdam. Sa oras na ito, may ilang tao pang pumasok sa pinto. Mr. Beryl, pwede ba tayong pumasok? Tanong ng matandang nakatangsud, nakatayo sa labas ng sala na may nakakabigay puri ng ngiti. Sumenya si Belial, halika, maupo tayong lahat, Mr. He Jiacheng at ang kanyang panganay, pamilyar ba kayo? Ang matandang lalaki na nakatangsud ay ngumiti at tumango, binati si He Jiacheng, ilang beses ko na itong nakita, hehe. He Jiacheng pagkatapos ay bumangon siya at magalang na sinabi, ito ang pinuno ng Honggang, si Shi Quanfu, ang boss, ikalulugod kong makilala ka. Haha, ang aking matandang Shi ay isang walang ingat na tao, hindi ka pareho ng Presidente He, Presidente hindi niya kailangang maging magalang, ikan-away ni Shi Quanfu ang kanyang mga kamay nang nakangiti. Nasaan na, mahigit 30 taon nang nasa Fragrant City si Boss Shi. Ang Honggang ang pinakamalaking gang sa Fragrant City. Kahit ang North America ay may ilan sa iyong mga sub-brother, at malaki ang impluensya nito. Walang kapantay ang prestihiyo ni President Xi. Papuri ni He Jiacheng. Namula si Shi Quanfu at pinuri ng world-class rich, syempre proud na proud siya. Si Kui Chen, na nasa tabi niya, ay nagmamadaling magpasok ng isang karayom, ang kanyang mga mata ay puno ng mapang-akit na mga mata, at humakbang siya para makipagkamay, President He, ako si Kui Chen, isang karangalan na makilala ka. Ngumiti si He Jiacheng at tumango, at nakipagkamay sa babae, sikat na sikat ngayon ang kanta ni Miss Kui Chen. Tumawa si Shi Quanfu, si Kui Shi ay ang aking manugang, sa hinaharap, si President He ay magkakaroon ng pagkakataon na alagaan pa siya. Sa ninong ni President Xi, bakit kailangan ni Miss Kui Shi ng ibang mag-aalaga sa kanya? Tumawa si He Jiacheng. Ang katawan at mga buto ni Kui Shi ay parang wicker, at ang maliit na ibon ay nasa tabi ni Shi Quanfu. Napakasaya niya sa ganoong okasyon. Noong kasama niya ang mga sobrang mayaman, pakiramdam niya ay may pambihirang katayuan siya. Ayos lang, maupo tayong lahat, at napakagandang sabihin ng magagalang na salita. Nakaramdam ng matinding pagkainip si Beryl sa bati ng dalawang matandang lalaki. Si Shi Quanfu ay nagmamadaling yumuko sa kalagitnaan, ngumiti ng may paggalang at sinabi, Mr. Beryl, nahihiya ako sa harap mo. Medyo natarante si Kui Shi, ang alam niya lang ngayong gabi ay ipapakita sa kanya ng kanyang ninong ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Yung taong naisip ko, yung gwapong blonde na lalaki sa harap ko. Kaya magiliw na sinabi ni Kui Shi, Godfather, Mr. Beryl, gaya ng sinabi mo, ay ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Mabilis na umiling si Shi Quanfu, hindi, baby, syempre kamangha-mangha si Mr. Beryl. Pero ang kamahalan na iyon ay ang boss ni Mr. Belial. Kung hindi dahil sa pagpapakilala ni Mr. Belial, hinding-hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong makatagpo ng ganoong kalaking tao sa ating buhay. President dumating din siya para makita ang malaking lalaking iyon. Sa pagkakaalam ko, ang mansyon na ito ay ibinigay sa iyong kamahalan ni Presidente He. Wow! President He gave this house to that big man. It's too generous, hindi ba mahigit 2 billion ang halaga ng bahay na ito ngayon? Di ba? Nakaramdam ng pagkahilo si Kui Chen, paano maibibigay ang ganoon kalaking halaga ng pera? Napangiti si He Jiacheng at sinabing, ito ay isang maliit na regalo. Karangalan ko na tanggapin ito ng nasa hustong gulang. Nagniningning ang mga mata ni Kui Shi, inaabangan niya ito, at sobrang kinakabahan siya. Hindi niya pinansin ang pang-aalipusta ng iba at inakyat ang matandang si Shi Quanfu, para lang makaakyat at makatagpo ng mas maraming maharlika. Sa pagkakataong ito, naramdaman niyang sa wakas ay makakatagpo na siya ng isang malaking tao sa pinakamataas na antas. Kung maaari siyang magkaroon ng kaunting relasyon sa kanya, tiyak na aakyat siya sa langit. Si Shi Quanfu ay hindi rin mapalagay sa sandaling ito, at maingat na nagtanong, Mr. Belial, hindi ko kilala ang iyong kamahalan Lucifer. Kailan mo kami makikilala? Tumingin si Belial sa kanyang relo at mukhang naguguluhan, nagtataka din ako. Nakatuwirang dapat akong bumalik. Bakit ang tagal bumili ng isang pakete ng sigarilyo? Sa sandaling ito, sa wakas ay pumasok ang figure ni Ye Fan mula sa labas. Nang makita ang isang lalaki na may sigarilyo sa kanyang bibig, ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa ng pantalon, at isang maaliwalas na mukha, sina Shi Quanfu, Kui Shi, Andy, at ang iba pa, ay biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Bakit ka nandito? Nasaan si Lao Jiao? Biglang tumayo si Shi Quanfu, nagulat. Tumingin si Ye Fan sa mga taong naruroon ng walang ekspresyon sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nag-iisip. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Bailey sa sandaling iyon, at sinabing, Boss, ano ang sitwasyon? Kilala mo si Shi Quanfu?
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naramdaman ni Shi Quanfo na siya ay nakuryente, ang kanyang anit ay nanginginig, at lumingon siya sa hindi makapaniwala, ano? Bailey Mr. Ikaw. Anong tawag mo sa kanya ngayon? Kabanata 1474 na ano ang ibig sabihin nito? 1474. Kumunot ang noo ni Beryl, bakit parang nakakakita ka ng multo? Boss ang tawag ko sa kanya. Ikaw bastard, tingnan mo ng malinaw, ito ang hari ng impyerno na nakiusap ka sa akin na makipagkita minsan sa loob ng kalahating taon. Bakit, biglang sumulpat sa harap mo, sobrang bilis dumating ng kaligayahan, at hindi ka makapag-react? Gusto na ni Shi Quanfo na mamatay, kung may hawak siyang kutsilyo, gusto niyang saksakin ang sarili ng kutsilyo. Sino ang mag-aakala na ang tanyag sa mundo, Underworld Overlord, ang hari ng impyerno, ay mag-isang lalakad pababa ng bundok para bumili ng isang pakete ng sigarilyo? Sinong mag-aakala na magmumukha siyang ordinaryo at napakadaldal? Dahil si Yefan ay mukhang masyadong ordinaryo at masyadong low-key, kaya hindi na inisip ni Shi Quanfo kung bakit napakahusay ni Yefan, at sinabi niyang nakatira siya sa mansyon na ito sa gitna ng bundok. At si Kui Chen at Andy sa tabi niya, mas lalo pa. Nahihilo, malapit nang matakot sa katawan ko. Ang lalaking nasa harapan niya pala ay ang malaking tao na sina Hijacheng at Shi Quanfo na sinubukang makipagkita. Bilang isang resulta, ang malaking tao na ito ay lumipad sa kanila sa lahat ng paraan, at sapilitang nasaktan ng mga ito. Napagtanto ni Kui Chen na ang kanyang pangarap na makipagkaibigan sa mga dakilang tao ay ganap na nasira, at natatakot ako na kahit lahat ng mayroon siya ngayon ay mabilis na iniwan siya. Nagmamadaling kinuha ni Hijacheng ang kanyang anak para bumangon at magalang na yumuko. Si Xiangcheng Hijacheng ng He Group, kasama ang panganay na anak na lalaki na si Hizakai, ay nakilala ang kanyang kamahalan ang hari ng impyerno, at isang karangalan para sa aming pamilyang ama at anak na makilala ka sa aming buhay. Huwag kang masyadong magalang, binigyan mo ako ng napakagandang bahay, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo. Naglakad si Yefan sa mesa at pinindot ang upos ng sigarilyo. Nagmamadaling ngumiti si Hijacheng at umiling, kung matatanggap mo ito ay isang mahusay na paninindigan para sa amin. Tanging ang mga taong maaaring tumira sa isang bahay ay maaaring sulitin ito. Kung hindi ka nakatira dito, ang bahay na ito ay walang kabuluhan sa sinuman. Natawa si Yefan at sinabing, tulad ng inaasahan sa isang malaking negosyante, ang kanyang mga salita ay talagang maganda. Sa katunayan, hindi mo kailangang sinasadyang sabihin ang mga salitang ito para pasayahin ako. Gusto kong panatilihing simple ang mga bagay. Tuwang-tuwang sabi ni Belial, how about it, President He, sasabihin ko lang na very easygoing ang amo ko, hindi ka tumatayo, umupo ka na lang. Si Hijacheng at ang kanyang anak ay lubos na nagpapasalamat sa pagupo, ngunit sina Shi Quanfo at Shi Quanfo sa tabi niya Trish, Andy at ang iba pa ay maingat na tumayong lahat, ang kanilang mga mukha ay namumutla at tumutulo ang pawis. Kakaibang sinabi ni Belial, Shi Quanfo, ano ang nangyayari sa iyo? Nang makita mo ang aking amo, takot na takot ka. Walang pakialam sa iyo ang amo ko. Bago siya matapos magsalita, nakita niya si Shi Quanfo na direktang nakaluhod sa lupa, ang kanyang ulo ay napalingon sa lupa. Kumatok sa lupa, Your Excellency Lucifer. Karapat-dapat akong mamatay para sa aking mga kasalanan. Karapat-dapat akong mamatay para sa aking mga kasalanan. Boss, ano ang sitwasyon? Natigilan si Beryl. Umupo si Yefan Shiren sa sofa, ibinuka ang kanyang mga kamay at sinabing, pagdating ko, nakilala ko sila, at may nangyaring mali. Hindi naman tanga si Belial, nag-react agad siya at kumunot ang noo, hindi ba dapat? May ginawa ka bang kawalang galang sa amo ko dati? Si Shi Quanfo ay nagmamadali at hindi alam kung paano ipapaliwanag, kaya hinawakan niya ang kamay ni Kui Shi sa tabi niya at hinayla siya pababa. Lumuhod ka, bitch. Ang mukha ni Kui Shi ay kasing puti ng isang piraso ng papel, at siya ay umiyak at nagmakaawa, Ninong. Ninong, nagkamali ako. Hindi ko talaga alam na siya ang malaking tao sa iyong bibig. Sabi ni Kui Shi na may mukha mahina at walang magawa, sana mapatawad. Ngunit sa sandaling ito, hindi mapoprotektahan ni Shi Quanfo ang kanyang sarili. Kapag naiisip niyang dahil sa babaeng ito ang lahat, napakalaking problema niya. Asawa, mabaho. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Hindi sinasadyang nasaktan ko si Your Excellency Lucifer. Ako, bugbugin kita hanggang mamatay. Hinawakan ni Shi Quanfo ang buhok ni Kui Shi at sinampal ng malakas ang mukha ng babae sampal sa mukha. Palakpak. Sampal. Sampal. Isang malutong na sampal sa mukha ang nagpatigil kay Kui Chen, nalabas ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, kung gaano kalungkot ang sigaw. Ninong. Ninong, huwag kang lumaban. Nagkamali ako. Woo. Gulong-gulo ang buhok ni Trish, at nahulog sa lupa ang pulang balahibo. Okay. Mukhang ini si Yefan, at pinigilan si Shi Quanfo, sinabing, hinayaan ko bang lumaban ka? Kung gusto kong lumaban, hindi ko lalabanan ang sarili ko. Nilugay ni Shi Quanfo ang buhok ni Kui Chen at lumipat sa gilid. Nang mawala niya ito, muntik na siyang matamba sa lupa at nagmakaawa, kamahalan Lucifer. Itong hanggal na babaeng ito ang nanligaw sa akin.
May mga mata ako at hindi ko alam ang Mount Tai, pakiusap bitawan mo ako sa pagkakataong ito. Hindi nakaimik si Yefan. Hindi ko naman sinabing gusto kitang patayin, bakit ka ba kinakabahan? Bahagyang ibinaba ni Shi Quanfo ang bato sa kanyang puso nang marinig niya na ayaw niyang patayin siya, na nagpahayag ng pag-asa. Nalilitong tanong muli ni Yefan kay Belial, sabi mo siya ang tumulong sa iyong maghanda para sa bagong paglulunsad ng libro. Paano mo siya nakilala? Nagpout si Beryl at sinabing, noong siya ay nasa Magnesium, bilang pinuno ng lokal na komunidad, dumalo siya ng ilang beses. Pagkatapos ay nakilala ko siya. Boss, kung gusto mo siyang patayin wag kang mag-alala, hindi naman talaga ako pamilyar sa kanya, pero nagkataon lang na pumunta ka sa Xiangqing this time, at kalahating taon na akong ini sa kanya, kaya pumayag ako na puntahan siya. Nang marinig ito ni Shi Quanfo, nang hina ang kanyang mga paa sa takot, at nagmakaawa siya, Lord Belial. Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Huwag mo akong iwan. Nagkibit balikat si Belial, sino bang nagsabi sa'yong I provoke mo ang amo ko? Kahit hindi ka niya patayin, kapag kumalat ang balita, malamang hindi ka na mabubuhay ng matagal. Ang mukha ni Shi Quanfuding ay abo, at hindi siya makapagsalita. Napangiti si Yefan, pagkatapos ay tumingin kay Andy na naliligaw, at sinabing, Oy! May gusto akong itanong sa iyo. Nagmamadaling lumuhad si Andy at buong pananabik na nagsabi, ikaw, pakisabi. Ngumiti ng masama si Yefan, pagkababa ko sa eroplano, sinabi mo na gagawin mong hindi malilimutan ang aking paglalakbay sa Xiangqing sa buong buhay ko. Ano ang ibig sabihin nito? Naging berde ang mukha ni Andy, parang kumakain ng ipis, gusto niyang sampilan ang sarili ng libu-libong bibig. Ang sinabi ko, kung iisipin ko ngayon, ay walang pinagkaiba sa tanggang asno. Nang marinig ito ni Belial, halos naiintindihan niya ang mga pasikot-sikot, at sinabing, mukhang nakagawa ka ng maraming sorpresa para sa boss ko ngayon. Ang lahat ng ito ay asong babae. Kung hindi dahil sa kanya, hinding-hindi ako maglalakas loob na pukawin ang inyong kamahalan Lucifer. Si Shi Quanfo ay patuloy na nagrereklamo sa kanyang sarili. Si Kui Shi ay umiiyak ng, gumagapang mula sa lupa patungo kay Yefan, at nagmamakaawa, iyong kamahalan, na may ganoong kamahalan na katayuan, tiyak na wala kang pakialam sa akin tulad ng isang maliit na babaeng artista. Tama ba? Iligtas mo lang ako sa pagkakataong ito. Nakikiusap ako sa iyo. Hanggat palayain mo ako, magiging baka at kabayo ako, at gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tinatrato mo ako bilang ang pinakakasuklam-suklam na alipin, maaari mo akong Year-Okon kung gusto mo. Bilang. Sinabi niya iyon, kinukat ni Kuishi ang kanyang mga balikat, sinadya man o hindi, hinayaan ang kanyang mga strap ng palda na dumulas ng kaunti, hinayaan ang kanyang kwelyo na dumulas ng kaunti, na nagpapakita ng malalim na bangin sa gitna. Isang mukha na tinamaan ng maraming hyaluronic acid, bagamat medyo naninigas, ngunit sa mga sandaling ito, ang ulan ay tumatama sa mga bulaklak ng peras at ang mga luha ay pumapatak, ngunit ito ay medyo mahina at matindi. Kabanata 1475 Hindi na ako makarinig. 1475. Ngunit si Yefan ay hindi maaaring maging napakalambot ng puso, napakaraming eksenang tulad nito ang kanyang nakita. Binigyan na niya ng ilang pagkakataon ang Trish na ito, ngunit hindi lang alam ng babaeng ito kung ano ang gagawin, at kung pipilitin itong makipagkasundo sa kanya, kailangan niyang bigyan ito ng parusang nararapat sa kanya. Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, handa ka ba talagang gumawa ng kahit ano? Masiglang tumanggo si Kui Shi, oo. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Ngumiti si Yefan at sinabing, sige, tanggalin mo lahat ng damit mo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ng naruroon ay bahagyang natigilan. Mukhang magiging interesado talaga si Yefan sa babaeng ito. Si Kui Shi ay mukhang naagrabyado sa ibabaw, ngunit siya ay lihim na masaya. Tama, ang isang lalaki ay pagnanasa, at hindi niya mapigilan ang kanyang alindog. Si Kui Chen ay nagpanggap na napakalungkot, na parang nakapagdesisyon na siya, at nagsimulang maghubad sa harap ng lahat. Hindi nagtagal, nakatayong hubot-hubad si Kui Shi sa sala, tinatakpan ng kanyang mga kamay ang ilalim, ngunit walang epekto. Si Belial at Sofia ay nanunood ng may labis na interes, habang si Hijacheng at ang kanyang anak ay ibinalik ang kanilang atensyon, na ayaw na manood pa. Your Excellency, nagawa ko na ang utos mo. Mahinang sabi ni Trish. Sa sandaling naisip ng babae na hihilingin sa kanya ni Yefan na gumawa ng ilang mga bagay na nakababagot at saktan siya, narinig niyang sinabi ni Yefan, okay, pagkatapos ay maaari ka nang umalis. Natigilan si Kui Shi, hindi maintindihan ang ibig sabihin nito. Ibinuka ni Yefan ang kanyang mga kamay, hindi mo ba ako naririnig ng malinaw? Sabi ko pwede ka nang umalis. Lumabas ka sa pintong ito ngayon, kung hindi ka makakalabas ng 3 kilometro rito sa loob ng kalahating oras, hindi ka na dapat umalis. Si Kui Shi ay nababalisa, ito ay ganap na naiiba sa kanyang naisip. Hindi ba dapat ang isang lalaki ay gaaman sa kanyang katawan? Pero, Your Excellency, wala akong suot na damit. Sabi ni Kui Shi na may maputlang mukha. Hindi ka ba makakaalis ng walang damit? Sabi ni Yefan, at sinabi kay Sofia sa tabi niya, Sofia, ang nagngangalang Andy.
Kaya mo yan. Giggle, napakamalasakit mo, alam mong gusto ko ang isang ito, magiliw na ngumiti si Sofia at naunawaan, iniunat ang kanyang kamay, 5 matutulis na eskarlata na kuko ang agad na lumitaw, at isang pulang dugong ron ang kumislap. Napasigaw si Andy, nanlaki ang mga mata niya sa takot, at lumipad ang malaking dami ng dugo mula sa maliliit na daluyan ng dugo sa katawan niya. Wala pang 10 segundo, nahimiti si Andy dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Hinawakan ni Sofia ang isang kulay dugong pulang bola sa kanyang kamay, piniga ito na parang pulang candy, at inihagi sa kanyang bibig. Nang makita ang eksenang ito, labis na natakot si Quishi na siya ay ganap na namutla, ang lakas ng loob niyang huminto, at dumiretso sa labas. Nakita ng lahat ang hubad na babae, tumakbo palabas na parang baliw, at bigla na lang nawala. Si Shi Quanfo na lang ang natitira sa pinangyarihan, na mahiyain na nakayuko ang kanyang ulo. Natural na hindi siya nakalimutan ni Ye Fan, at nakangiting sinabi, bumangon ka, hindi kita papatayin. Anyway, isa ka sa mga kaibigan ni Belial, at hahayaan kitang mabuhay. Tuwang-tuwa si Shi Quanfo, salamat, kamahalan Lucifer. Hoy, huwag kang masyadong masaya, gusto kong gawin mo ang dalawang bagay, dapat mong gawin ito sa loob ng 2 araw, sabi ni Ye Fan. Nagmamadaling sinabi ni Shi Quanfo, sa dami ng sinasabi mo sa akin. Itinuro ni Ye Fan ang labas at sinabing, gusto kong makita si Kui Chen na tumatakbo sa major media sa Xiangqing bukas. Nang marinig ito ni Shi Quanfo, naisip niyang napakasimple nito. Sayang naman kung papatayin siya ng babaeng ito, kaya agad niyang sinabi, okay. Aabisuhan ko kaagad ang mga taong nasa ilalim ng aking pamumuno at hahanapin ang media na babarilan. Ang pangalawang bagay ay napakasimple, sa tingin ko, parang tumatanda ka na at ang iyong isip ay nakatuon sa pagpapalaki sa iyong anak, kaya malamang na walang oras ang hanggang upang pamahalaan. Nagkataon lang na isa sa aking mga babae, si Ning Zimo, ang presidente ng Zisullin, ay isinasama ang mga underground gang sa lahat ng dako, at ang iyong mga underground gang sa Xiangqing ay nagsanib na lamang at nabibilang sa Zisullin, mahinang sabi ni Ye Fan. Si Ye Fan ay hindi talaga mas pinapahalagahan niya ang isang underground gang sa Xiangqing, ngunit pakiramdam niya ay narito ang grupong ito ng mga tao upang kumita ng kayamanan, at hindi niya alam kung ilang inosenteng tao ang napatay. Ito, mas mabuting ipaubaya na lang kay Ning Zimo, at mas magiging disiplinado siya. Maaari itong ituring na gumawa ng isang bagay na mabuti para sa mga tao ng Xiangqing. Agad na namutla ang mukha ni Shi Quanfo, at hindi siya makapagsalita. Medyo nanlamig ang mga mata ni Ye Fan, bakit, ayaw mo? Si Shi Quanfo ay nagmamadaling umiling at sinabi sa malamig na pawis, ako. Iniisip ko rin na hindi ko ito kaya. Ngunit kagalang-galang Lucifer, maraming kapatid sa hanggang na ito, natatakot ako na ayaw nilang biglang sumuko sa ibang pangalan ng gang. Ito, idiot ka ba? Ayaw mo. Go to hell. Gusto ng amo ko ang maliit mong barkada, hindi ka nagpapasalamat kay Dade, tapos puro kalokohan ang sinasabi mo dito. Naiinip na sabi ni Bolir. Iiyak na sana si Shi Quanfo, bakit hindi niya inasahan na ang mga lalaking ito ay hindi nagseryoso sa buhay ng tao. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinabing, hoy, Beryl, huwag mong sabihin. Sobra na. Iba't ibang opinyon ang pinapayagang umiral. Dapat ibigay sa kanila ang karapatang pumili ng kamatayan. Hoy, boss, tama ka, kung gusto mong mamatay, hindi madaling pigilan, masayang sabi ni Beryl said. Si Shi Quanfo ay nataranta at nataranta. Sa sandaling ito, gusto lang niyang iligtas ang kanyang buhay, at least mayaman na siya. Your Excellency Lucifer. Ako, tutulungan kita sa dalawang bagay na ito. Si Ye Fan pagkatapos ay kontentong ngumiti, sige, hayaan ang media na kunan sila ng mabilis, hindi ko makikita si Kui Chen sa mga headline bukas ng umaga, pagkatapos ay hindi ako masaya. Shi. Paulit-ulit na tumanggo si Quanfo, habang hinahampas habang may kausap sa telepono, tumakbo siya palabas sa gulat. Hindi niya pinangarap na sa wakas ay humingi siya ng pagkakataong makilala ang hari ng impyerno, ngunit ito ay naging isang trahedya. Nang wala na si Shi Quanfo at ang iba pa, tumayo si Ye Fan at sinabing, okay, wala nang ibang gagawin, Beryl, lumabas tayo para mamasyal. Hindi nakapaghintay ng matagal si Belial, hinalikan niya si Sofia, at sinabing, baby, lalabas muna ako kasama si boss. Alam mo, hindi convenient para sa mga lalaki na lumabas kasama ng mga babae. Hehe. Go. Nandito ako naghihintay sa pagbabalik mo, gusto ko ring laruin itong bagong laruan, humajijek si Sofia, tinutukan si Andy na walang malay sa lupa. Maaari kang maglaro, ngunit huwag mong hayaang hawakan niya ang iyong katawan, mataimtim na sabi ni Beryl. Si Sofia ay mukhang wala siyang magagawa tungkol sa kanya, at binigyan siya ng isang puting tingin, I see. Mula ngayon, ang katawan ko ay pag-aari mo. Mag-ingat ka. Ubo-ubo. Hindi na nakinig si Ye Fan. Aalis ka pa ba? Bakit hindi ako maglaro mag-isa? Nagmamadaling tumakbo palabas si Beryl at sinabing, boss, magda-drive na ako. Hindi napigilan ni Ye Fan na umiling, at susundan na sana siya palabas, nang makita niyang nakangiti pa rin sa kanya si Hijacheng at ang kanyang anak. Old He, labas tayo at maglaro.
Kung wala kang ibang gagawin, bumalik ka. Si Ye Fan ay may magandang impresyon sa pinakamayamang tao sa Xiangcheng. Nakangiting sinabi ni He Jiacheng, iyong kamahalan Lucifer, dahan-dahan kang maglakad, tiyak na buong puso kitang paglilingkuran sa mga araw ni Xiangcheng. Hindi ito masyadong sineryoso ni Ye Fan, tumango, at lumabas. Hanggang sa lumabas si Ye Fan ay nagkatinginan si He Jiacheng at ang kanyang anak na may malalim na kahulugan. Matapos maunawaan ng panganay na anak na si He Zekai, tumango siya. Kabanata 1476 na sabihin mo muli. 1476. Noong nagmamaneho sina Ye Fan at Beryl pababa ng bundok, nakita nila si Kui Chen na tumatakbong hubot-hubad sa kalsada. Namula ang mukha ng babae. Gusto niyang maghanap ng mapagtataguan. Tumakbo ng 3 kilometro. Paminsan-minsan, napansin ng mga tao sa kalsada na lahat sila ay nagulat at nagtatawanan, nagtuturo, at ang iba ay kumuha ng kanilang mga mobile phone at nagsimulang mag-shoot. Halos hindi na kailangan pang isipin ni Ye Fan. Hindi na niya kailangang hintayin ang bukas ng umaga. Ngayong gabi, magsisimulang iulat ng media ang latest news na ito. Tapos na ang karera ni Miss Kui Chen sa pag-arte, ngunit siya rin ay nagdurusa sa sarili, at dinala niya ito sa kanyang sarili. Bilil. Nagmaneho ng kotse, lumiko sa isang madilim na daan, at huminto sa pasukan ng isang bar na tila hindi masyadong maliwanag at medyo luma. Nagtaka si Ye Fan, kung hindi ka pupunta sa napakaraming bar sa labas, paano mo nahanap ang isang ito? Ngumiti si Bilil at sinabing, Boss, hindi mo maintindihan, marami sa mga bar na iyon ay mga dayuhang turista at mga white-collar worker. Masyadong seryoso, at walang ibig sabihin. Iba ang bar na ito. Binuksan ito ng ilang mga Arabo na dating mga mersenaryo. Isa itong kulay-abong lugar ng kalakalan na nagbebenta ng lahat ng uri ng maliliit na bagay. Kadalasan ang mga taong pumupunta dito ay talagang naghahanap ng kaguluhan, at ang mga inumin ay lahat ng first class, hindi ang whiskey. At cola, na maaaring inumin ng libre sa ilang daang yuan. Ngayong gabi ay ang ladies' night ng bar na ito, libre ito para sa mga babae, at ang mga babaeng pwedeng pumunta dito ay pawang mga magagandang babae na tiwala sa sarili at mas bukas na maglaro, kaya, hihihi, yeah. Biglang napagtanto ni Fan na ito pala ang mga tavern na makakasalubong nila kapag nagpunta sila sa ilang maliliit na lungsod kung saan wala silang pakialam kapag nasa ibang bansa sila. Nakakadiri at nostalgic talaga ang ganyang ganid at puno ng excitement. Alam mo ba ang ganitong klaseng lugar? Kinailangan itong tanggapin ni Ye Fan. Oo naman. Basta related sa play, gagawin ko muna ang part ko, Inferno. Tinapik-tapik ni Bilil ang kanyang dibdib, ipinaroda ang Ferrari sa gilid ng kalsada, at pagkatapos ay naglakad na papasok kasama si Ye Fan. Bar. Pagkapasok ko ay nakarinig ako ng malakas at dinamikong musika, at walang pakialam ang isang may balbas na DJ na iindayog ang kanyang katawan. At sa isang entablado sa bar, may umiikot na itim na mananayaw sa isang poste. Ang hangin sa lalong madaling panahon. Habang naglalakad sila sa gitna ng bar, may dalawang maiinit na babae na nakaseksi ang mga damit na sadyang hinihimas ang katawan nila Ye Fan at Bilil, at Commandant kay Bilil. Medyo nanlumo si Ye Fan, bakit parang ikaw lang ang tinitingnan nila? Inilabas ni Bilil ang kanyang dila at matagumpay na umikot, Boss, mas maganda ako sa iyo noon pa man. At, sa pangkalahatan, maputi ako, at mayroon akong pisikal na kalamangan. Fuck you. Parang hindi ko nakita ang silver pewter tip mo. Saway ni Ye Fan at kumuha ng sigarilyo. Mabilis na naglabas ng lighter si Bilil at sinindihan siya, ngumiti at sinabing, Boss, huwag kang magalit, humanap muna tayo ng mauupuan, tingnan mong mabuti bago umatake. Oo. Ang Fan ay nasa isang magandang kalagayan din sa sandaling ito, hindi ito isang away kamakailan, ay nagsasanay ng mga pagsasanay, nag-aalala tungkol sa iba't ibang mga banta, tense sa pag-iisip, para lamang makapagpahinga ngayong gabi. Tumingin sa kaliwa at kanan, itinuro ni Ye Fan ang booth ng isang malaking sofa doon, at sinabing, ayan. Komportable ang lugar na iyon. Nakita ni Bilil ang ilang malalakas na puting lalaki na naka-vests na nakaupo, ay may hawak na ilang mainit na batang babae na umiinom. Boss, may tao dyan. Ngunit bago dumating si Bilil. Sa mesa, tinapik ni Ye Fan ang mesa gamit ang isang kamay. 3 matipunong puting lalaki at 4 na maiinit na babae ang tumingin sa mukhang oriental na lalaking ito na nagtataka. Umalis ka na, boy. Wala ka bang nakikitang tao dito? Isang kalbong puting lalaki ang mariing tumingin kay Ye. Ngumisi si Fan, gusto ko itong upuan, ibigay mo sa akin. Haha, sabihin mo ulit. Isang malakas na lalaking maputi na may maikling buhok na may taas na 1.9 metro, na may matibay na braso at may 2 braso ang mga parietal na si Ye. Tiningnan ni Fan ang hugis ahas na tato sa kamay ng malakas na lalaki, at pagkatapos makumpirma na ito ay tama, sinabi niya, ang sea-level na organisasyon ng Australia na Tapan Snake, bilang isang tao sa mundo sa ilalim ng lupa, ay nagbibigay ng puwang para sa isang mas malakas kaysa sa iyo, mayroon bang anumang problema? Ang
Mukhang nagulat ang tatlong malalaking lalaki, na parang hindi nila inaasahan na makikilala ni Yefan ang kanilang pinanggalingan. Galing ka rin sa underground world. Aling organisasyon? Bumangon ang kalbo at nagtanong. Oo. Hinaway-kaway ni Fan ang kanyang kamay, huwag kang magtanong, lumaban man o lumabas. Ang mga alituntunin ng mundo sa ilalim ng lupa, magsalita gamit ang iyong mga kamao. Ang tatlong miyembro ng Taipan Snake Organization ay natural na hindi bibitaw ng ganoon kadali. Mukha. Ang maikling buhok na lalaki ay nagpakawala ng malakas na dagandong at binasag ang ulo ni Yefan ng isang suntok. Oo. Bahagyang hinawakan ni Fan ang kanyang kamay, hinawakan ng mahigpit ang kanyang pulso, at ibinalik iyon. Ang matipuno at malakas na lalaki na may buong timbang. Bumungisngis ang mga tao sa paligid, may sumisigaw, may natakot, at may nagsimulang sumigaw ng malakas, na nagnanais na maging mas matindi ang laban. Napagtanto ng natitirang dalawang malalaking lalaki na hindi sila kalaban, kaya't wala silang pagpipilian kundi tulungan ang kanilang kapatid na bumangon, at pagkatapos ay umalis sa kawalan ng pag-asa. Haha! Tulad ng inaasahan ng boss. Bakit hindi ko alam na galing sila sa isang underground organization? Tuwang-tuwang sumugod si Belial, nanghihinayang na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ipakita ang kanyang dahon. Naglakad si Fan sa bakanteng upuan sa sofa, umupo, at sinabing, anak, titigan mo lang ang sisiyo, syempre hindi mo makikita ang mga tato sa kanilang mga braso. Ang ilang hot girls na hindi lumayo ang nagsimulang mag-iwas ng tingin. Bahagyang nakatingin kay Yefan, tumagilid ang kaliwa at kanang gilid. Guwapong lalaki. Napakalakas mo. Maaari mo bang hayaang hawakan ko ang iyong mga kalamnan? Gandang bata. Saan ka nanggaling? Anong tawag mo sa'yo, Fan nadama bilang kung siya ay bumalik sa ilang taon na ang nakakaraan, kapag ang bulok sa chic araw, nakipag-chat ako ng comfortable sa mga hot girls, at si Belial ay nagmamadaling tumawag ng isang bungkus ng mga inumin at binati ang ilang magagandang babae na lumapit at uminom. Dahil si Belial ay napaka-generous at mapagbigay, kaya sa lalong madaling panahon, mayroong 6 o 7 hot girls sa paligid ng sofa, at kahit na 2 puting babes. Isang grupo ng mga tao ang naglaro ng dice at umiinom ng alak, na ikinainggit ng maraming lalaki sa bar, at naging dahilan din ng maraming kababaihan na sabik na sumali. Nagkakatuwaan sina Fan at Beryl, ngunit hindi niya napansin na may maliit na figure. Pagkaraan ng ilang sandali na pagmasdan sila, dahan-dahan siyang lumapit. Kabanata 1477 nakita siya sa unang pagkakataon. 1477. Ito ay isang batang babae na nakasuot ng pink na t-shirt na pusa, isang kulay abong palda na hanggang tuhod, at isang pares ng puting sneaker. Nakalaylay sa baywang ang mahabang itim at magandang buhok ng dalaga, habang nagsusuklay ng tirentas, katangi-tangi ang facial features nito, matubig ang malalaking mata, at maganda at cute. Bagaman siya ay lampas lamang ng kaunti sa 1.5 metro ang taas, siya ay mukhang hindi mahalata sa isang bar na puno ng mahabang paa na mainit na mga batang babae, ngunit maaari itong pukawin ang proteksyon na pagnanais ng ilang mga lalaki, o magustuhan ng ilang mga tao na may espesyal na libangan. Ikaw Fan. Diretso ang tawag ng dalaga kay Si Fan ay umiinom kasama ang dalawang babae, hawak ang isang baso ng alak sa isang kamay at ang kondongan ng isang babae sa kabilang banda. Nang marinig ang sigaw ay hindi niya maiwasang matigilan at sumulyap dito. Nakikita. Itong batang babae, nagtaka sandali si Fan, tinawagan mo ba ako? Kilala ba natin ang isa't isa? Haha. Boss. Nagustuhan ka rin ba ng babaeng ito? Baka junior high school student siya. Ngumiti siya at sinabing, tama, flat, pero cute. Oo. Naisip din ni Fan na ngayon lang narinig ng kabilang partido ang kanyang pangalan at hindi talaga siya kilala, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, little sister, I love you, I'm not interested in this type. You'd better go. Ang mga babae. Sa tabi niya ay humajijek, nakasandal ng pabalik-balik, bilang mga babae, sila ay lubos na nagtitiwala sa harap ng isang maliit na batang babae. Ang batang babae ay medyo nalito, nagpout, at sinabi, hindi ako maliit na kapatid na babae. Ako ay matanda na. Haha. Ikaw ay napakatanda. Ilang taon ka na? Matanda ka na ba? Pagtatawanan nitong batang babae. Ang babae. Paft. Ha. Lalong natuwa si Beryl, are you over 600 years old? Tapos yung fiancé ko pa it's thousands of years old. Ang mga batang babae sa ang gilid ay pawang tumatawa at nanginginig. Ibig kong sabihin, ako ay talagang higit sa 600 taong gulang. Bagaman hindi ko eksaktong matindaan kung ilang taon na ako, ang batang babae ay mukhang medyo nababalisa. Nagpakita rin ng seryosong ekspresyon si Belial at sinabing, little sister, seryoso rin ako sa iyo. Libo-libong taong gulang na talaga ang fiancé ko. Pero maganda pa rin ang pangangatawan niya, napakatangkad sa itaas at masikip sa ibaba. Napakurap-kurap ang dalaga at nagtatakang sinabi, talaga. Matanda na ba ang mapapangasawa mo? Pero ano ang ibig sabihin ng masikip? Ano ang masikip?
Inilibot ni Beryl ang mga mata at tumawa ng malakas na halos hindi na siya makahinga, at niyakap ang dalawa sa tabi niya. Isang mainit na batang babae, hindi makatawa o umiyak, Diyos ko. Ang cute na kapatid. Boss, hindi ko na kaya, mamamatay na ako sa kakatawa. Haha, yeah. Medyo naguguluhan din si Fan sa mga sandaling ito, tinignan ng dalaga it's very wicked and a little weird, pero hindi niya makita kung ano ang pinanggalingan ng dalaga. Little sister, ano ang hinahanap mo sa akin? Tanong ni Fan. Sinabi ng batang babae, hindi ako isang maliit na kapatid na babae, sinabi ko sa iyo, ako ay higit sa 600 taong gulang, ilang taon ka na, nandito ako sa pagkakataong ito, gusto ko lang makipag-chat sa iyo at kumpirmahin ang isang bagay sa iyo. Oo. Curious na tanong ng Fan, sino ka? Ang. Matamis na ngumiti ang babae at nagpakilala, ang pangalan ko ay Xiaoru, narinig mo na ba ito? Haha. Itong pangalan, Xiaoru. Perfect match ito. Haha. Boss, kilala mo talaga itong batang babae na ito. Maliit na babae. Ah. Tumawa si Beryl sa kalagitnaan at tumingin muli kay Fan, para lamang makita na ang ekspresyon ni Fan ay napaka-excited. Ang buong katawan ni Fan ay tila na freeze, at tinitigan niya si Xiaoru ng blanko nang hindi kumukurap ang kanyang mga talukap. Boss! Anong nangyayari sa'yo? Nagtataka si Beryl. Huminga ng malalim si Fan, medyo nabigla ang kanyang utak, naramdaman niyang kailangan niyang kumalma, at pagkatapos ay muling nagtanong, sabi mo. Xiaoru ang pangalan mo. Hindi ba dapat? Mula sa angkan ng Phoenix. Ang Xiaoru right. Xiao. Masiglang tumango si Ru at masayang sinabi, oo, oo. Hey, bumantong hininga si Fan, hindi pa rin mapagkakatiwalaan, at muling nagtanong, ilang angkan ng Phoenix? Xiaoru. Xiao. Itinagilad ni Ru ang kanyang maliit na ulo at nagpout, ako lang, hindi ako patay, sinong mga ngahas na magkaroon ng kaparehong pangalan sa akin? Oo. Titig na titig si Fan sa maliit na luoli na ito, hindi makapaniwala sa taong nakatayo sa harapan niya. Naging number 1 expert sa clan katabi ni Valkyrie. Lalo na dahil nakita niya sina Xiao Ziner at Huang Yuzhan, at pamilyar kay Du Yuner, ang babaeng Phoenix sa kanyang impresyon ay dapat magkaroon ng magandang figure at hindi pangkaraniwang ugali. Itong nasa harap ko ay hindi masasabing hindi kaakit-akit, ngunit ang kanyang ugali at figure ay patungo sa ibang direksyon. Siya ba? Talaga Xiaoru? May pagdududa pa rin si Fan sa kanyang puso dahil hindi niya maramdaman ang cultivation ni Xiaoru at ang hininga ng Phoenix bloodline. Siyempre, may posibilidad na ang lakas ng kanyang kaharian ay masyadong mataas para makita ni Fan. Basta. Habang ang puso ni Fan ay pataas at pababa at hindi niya alam kung paano haharapin ang ninunungtong yan na ito, isang matangkad na bar security guard ang lumapit. Ito. Mga 1.8 metro ang taas ng security guard, at tila nagsilbi na siya sa militar. Malakas siya at malakas ang aura. Paumanhin, ginang, kahit na ngayong gabi ay ladies night, ang aming bar ay tumatangging pumasok sa mga menor de edad. Pakipakita ang iyong ID. Kung foreign tourist ka, ayos lang ang passport mo. Napakaseryoso ng security guard. Medyo napahiya si Ro, itinaas ang kanyang ulo, at sinabing malungkot, ako. Wala akong anumang mga dokumento. Ako ay higit sa 600 taong gulang, at ako ay nasa hustong gulang na sa loob ng daan-daang taon. Hindi ako nagsinungaling sa iyo. Ang security guard. Ako, malaki na talaga ako. Kinakabahan si Xiaoru, bakit siya laging minamaliit, hindi ba talaga siya mukhang matanda? Sinabi ng security guard, kung gayon, pakipakita ang mga dokumento. Iritadong sinabi ni Xiaoru, wala akong certificate. Walang certificate ang mga tao noon. Balita ko ang iyong accent ay mula sa mainland. Wala kang sertipiko. Paano ka nakarating sa Xiangcheng? Tanong ng security guard. Galit na sinabi ni Xiaoru, paano ka pa makakarating dito? Siyempre dumating ito sa pamamagitan ng paglipad. Narinig ito ng mga bisita sa paligid, at hindi napigil ang tumawa, iniisip na ang batang babae ay masyadong nakakatawa. Nakikita. Na pinagtatawanan siya ng lahat, nagmamadaling itinuro ni Xiaoru si Fan, alam ni Fan. Alam niyang hindi ako nagsisinungaling. Hindi maiwasan ng security guard na tumingin kay Fan at nagtanong, Sir, kilala mo ba siya? Mapait na ngumiti si Fan, sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya, Naiinip na umiling ang security guard nang marinig niya ito. Katawan laban sa mga balikat. Pasensya na ma'am, ilalabas na kita. Xiao. Parang manika si Ru, inakbayan siya ng malakas na security guard, na mula ang magandang mukha. Ikaw. Binitawan mo ako. Hindi ito matatanggap ng mga lalaki at babae. Ang palda ko. Oo. Palda. Lumalabas na ang underwear. Pababayaan mo ako. Si Xiaoru ay pinaka-naguguluhan dahil sa kanyang katawan ay nakayuko, ang kanyang palda ay nakabaligtad, at ang kanyang dalawang mapuputi at malambot na mga binti ay nakalawit doon. Kung magpapatuloy ito, malapit nang malantad ang puting maliit na loob. Kabanata 1478 Malaking Sinungaling. 1478
Sa pagkakataong ito, talagang balisa si Xiaoro. Ipinanganak siya noong sinaunang panahon at walang bikini. Siya ang ninuno ng angkan ng Phoenix, at ang kaunting pagpigil na ito ay nawala, paano pa siya magkakaroon nito? Hindi ba't isang pagkawala ng mukha para sa ating mga ninuno at angkan? Hindi nakinig ang security, at nagpatuloy sa paghakbang palabas. Sa sandaling ito, ganap na galit si Xiaoro, at direktang binangga ng siko ang dibdib ng security guard. Nasa sakit at napasigaw ang security guard, binitawan si Xiaoro. Matanda na daw ako. Huwag mo na akong hawakan. Galit na sabi ni Xiaoro. Ang security guard ay bumangon mula sa lupa, iniisip lamang na siya ay hindi sinasadyang na-recruit at nabugbog ng isang maliit na babae, hindi niya kayang mawala ang taong ito, kaya nagmamadali siyang umakyat at agad na gustong hulihin si Xiaoro. Sa pagkakataong ito, hindi nang ahas si Yefan na muling mangyari ang insidente. Sumilip siya sa ibabaw ng mesa at hinawakan ng maaga ang braso ng security guard. Dude, kalimutan mo na, ilalabas ko siya. Medyo nalungkot ang security guard, this gentleman, this is my job. Gusto ni Yefan na hayaan kang kumilos muli, malamang na nasunog ang bar na ito hanggang sa abo. Naglabas na lang siya ng isang stack ng cash at iniabot sa security guard bilang kabayaran sa pagkabugbog. Nang makita ng Sekyo ang pera, hindi na siya nag-abala pa, at sinabing, kung gayon, pakisuyo, ilayo siya kaagad, Ginoo. Tumingin si Yefan kay Xiaoro at hindi alam kung ano ang itatawag sa kanya. Pakiramdam niya ay napakahirap tawagan ang kanyang ninuno, kaya hindi na lang siya tumawag sa kanya at sinabing, tara lumabas tayo at mag-usap. Tumango si Xiaoro, at tila naging masaya muli, okay. Sinabi ni Yefan kay Bailayer na huwag siyang sundan. Gusto niyang lumabas muna. Bagamat labis na nanlumo si Bailayer, nakikita niya na si Xiaoro ay hindi isang ordinaryong babae, kaya kailangan niyang alagaan ito. Ininong ko ang sarili ko. Sa kalye sa labas ng bar, pakiramdam ni Yefan ay medyo hindi makatotohanan. Pagtingin sa little sister sa tabi niya, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumingin si Xiaoro kay Yefan na may ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay parang isang elder na nakatingin sa isang inapo, ngunit ito ay lumitaw sa kanyang katawan, na talagang kakaiba. Nagkukwentuhan ang dalawa habang casual na naglalakad. Pumunta ka sa Xiangqing para lang hanapin ako. Tanong ni Yefan. Well, hinahanap kita, at siya nga pala, lumibot ka, sabi ni Xiaoro. Oh, anong problema ko? Nagtataka si Yefan, maaaring nawasak niya ang dalawang angka ng Phoenix, at naghanap siya ng lugar. Pero kung titignan sa itsura niya, parang hindi siya masungit. Nagtanong naman si Xiaoro, Yefan, bakit hindi mo ako tawaging ancestor, ninuno ko ako, o kahit man lang lola, mo? Nanlamig ang mukha ni Yefan, iniisip na ikaw, Luoli, ay may mukha na matatawag na ninuno. Hindi ako babalik sa clan, bakit ka tinawag ayon sa seniority nila? Gumawa ng random na dahilan si Yefan. Tila naisip ni Xiaoro na may katuturan ito, at tumango, oh. Sabi mo niyan, parang may katuturan, tapos tinatawag mo akong ate, di ba? Kahit na ang iyong maliit na babae ay karapat-dapat para sa iyo. Sumuko na lang si Yefan. Nalungkot si Xiaoro, Ikaw bata, hindi ka magalang. Medyo pandak ako. Hindi ito isang bagay na makokontrol ko. Natahimik si Yefan, huwag kang nagsasalita ng walang kaparirikan, ano ang problema ko? Tila nabigla si Xiaoro, ibinaba ang kanyang ulo, at walang siglang nagsabi, narinig ko sina Yusan, Ziner at ang iba pa, lahat sila ay nagsabi na napakalakas mo. At marami na akong narinig sa iyo. Gusto ko lang makita kung anong klase kang binata. Pagkatapos ng lahat, wala na si Yewuya, gusto ko lang makita kung ano ang kanyang mga inapo. Napapikit si Yefan. Mata, nagtatakang tanong niya, familiar ka ba sa martial god? Mayroon kang magandang relasyon. Namula si Xiaoro nang marinig niya ito, umiling at sinabing, hindi. Hindi masyadong maganda. Basta, ang normal na uri lang. May nakitang espesyal si Yefan, at nagbiro, hindi mo gusto ang martial god, di ba? Sibling love. Oo. Ikaw. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sabik na depensa ni Xiaoro, ayoko kay Yewuya. Isa siyang malaking sinungaling. Malaking sinungaling. Ano ang pagsisinungaling niya sa iyo? Nagtataka si Yefan. Ibinaba ni Xiaoro ang kanyang ulo at bamulong, sabi niya. Maghihintay siya sa akin, ngunit ngayon ay wala na siyang mag-isa. Saglit na nag-isip si Yefan, at biglang natauhan, natawa siya, sabi mo hindi mo gusto. Siya. So, iniwan ka niya. Ay, bata ka. Paano ka nakakapagsalita ng kalokohan? Galit na sinabi ni Xiaoro, hindi kami tulad ng iniisip mo. Ako, mga ordinaryong kaibigan lang kami. Nakita ni Yefan na malapit nang tumalon ang babae sa tuwa, kaya hindi niya ito gaanong pinasigla, masama kung susunugan niya ang kalye. Ngunit maaaring hulaan ni Yefan sa kanyang puso na si Xiaoro ay interesado sa martial god, ngunit ang martial god ay hindi masyadong nag-aalala. Baka bigla na lang siyang nangako noon, pero nauna siyang umalis. Okay, naniniwala ako na ikaw. Agad na nagtanong si Yefan, kung gayon, alam mo ba kung saan nagpunta ang Diyos ng digmaan?
Napakurap si Xiaoru, gusto pa rin kitang tanungin, hindi ka ba sinundan ni Ye Wuya? Nasabi mo na ba? Hindi ka ba niya inapo? I am his bullshit descendant, 2 beses ko pa lang siya nakilala. Minsan kumain ako ng inihaw na manok, minsang nagpaalam ako, paano ko malalaman kung saan siya nagpunta? Hindi nagkaimik si Ye Fan. Si Xiaoru ay mukhang alam niya. Oh, yun lang, akala ko marami siyang sasabihin sa iyo. Siguro nasira na niya ang kaharian ng Tai Chi, at pumasok sa Tai Su, tama, kaya umalis ako sa mundong ito. Sumimangot si Ye Fan, 5 congenital gods. Talaga bang umiiral ang kaharian na iyon? Humajijek si Xiaoru at sinabing, marami kang alam, si Ye Wuya iyon. Binanggit niya sa akin ang sinabi niya noon, kapag nakarating siya sa Tai Chi realm, hihintayin niya ako. Kung ang 2 tao ay pumasok ng magkasama, maaari silang bumuo ng isang kumpanya o isang bagay. Ngunit siya ay isang sinungaling, kaya siya ay aalis muna ng mag-isa. Narinig ito ni Ye Fan sa unang pagkakataon, ngunit naramdaman niya na si Ye Wuya ay maaaring hindi nagsasalita ng walang kaparekan, kung hindi, walang paraan upang ipaliwanag ang katotohanan na siya ay nawala sa mundo. Ang punto ay, ang Heaven Replenishing skill ng Emperor Wan na nakuha ni Ye Fan ay tila ang landas ng paglinang ng Yin at Yang sa sukdulan. Hindi ba ito papunta sa Tai Chi realm? Nang magtatanong pa sana si Ye Fan, nakita niya si Xiaoru na nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin sa isang tindahan ng milk tea sa kabilang kalye, ganap na nagyelo. Bakit? Nauuhaw ka ba? Tanong ni Ye Fan. Seryosong dinilat ni Xiaoru ang kanyang itim na mga mata at nagtanong, Ye Fan. Mga tao mula sa Xiangcheng, maaari ka bang gumawa ng milk tea gamit ang silk stockings? Masarap bang inumin yan? Ye Fans. Saglit na nanigas ang mukha, ngunit sa walang magawang ngiti, kumaway siya kay Xiaoru, pumunta sa tapat ng milk tea shop, at bumili ng 2 tasa. Itong milk tea na may stockings ay dahil ang tea bag na ginamit ng founder ay ginamit ng founder. Nagkakamali ang mga tao na makita ito bilang medyas, at kaya tinawag ito. Hindi talaga ito medyas. Maaari mo itong subukan, paliwanag ni Ye Fan. Umismid si Xiaoru, pagkatapos ay kuminang agad ang kanyang mga mata, at masayang sinabi niya. Ang sarap. Napakatalino ng mga tao ngayon, at masarap ang mga ginagawa nila. Sa pagtingin sa cute na hitsura ni Xiaoru, hindi na makapaghintay si Ye Fan na abutin at pisilin ang kanyang maliit na mukha, ngunit nang maisip niya ang kanyang pagkakakilanlan at edad, naisip ni Ye Fan na okay lang. Sabi ko Xiaoru, halika ka. Hanapin mo ako, iyon lang ba ang kailangan? Tanong ni Ye Fan. Umiling si Xiaoru, at biglang sinabing seryoso, may isa pang bagay. Kabanata 1479 na nagulat ka ba? 1479 na oo. Medyo hindi komportable si Fan, ang biglang seryosong mukha at boses ni Xiaoru. Anong problema? Sinabi ni Xiaoru, nandito ako para kumpirmahin sa iyo, babalik ka ba sa clan, lalahok sa clan meeting, at makikipagkompetensya para sa Dragon Vein. Kumunot ang noo ni Ye Fan, kasali ba ako sa clan meeting? Napakahalaga ba nito? Kung sa pagtatanong sa akin. Siyempre, walang makakapagpabago sa resulta ng clan meeting maliban sa iyo. Ang mga salita ni Xiaoru ay napakasimple at prangka, ngunit puno ng hindi mapaglabanan na kumpiyansa. Kanya. Ibig sabihin ay hindi na mas malinaw, hanggat hindi lumahok si Ye Fan, ang Phoenix Clan ang mauuna sa laban. Tulad ng para sa angkan ng White Tiger at ang angkan ng Shenlong, sa kanyang mga mata, hindi sila magkaribal. Oo. Hindi mapigilan ni Fan na medyo magulat. Ang matandang ninuno na ito ay mukhang isang maliit na batang babae, mahina at mahiyain, ngunit sa kanyang puso, siya ay talagang may tiwala na parang isang higanti. Kung tutusin, siya ang numero 1 tao sa mundo bago ang martial god. Ang pagmamataas na ito ay hindi nangangahulugang bulag, ngunit talagang sigurado siya na maglakas loob siyang sabihin iyon. Nahihiya, natawa si Ye Fan sa sarili, 20s pa lang ako, Xiaoru, na nagpasikat sa iyo sa daan-daang taon, maaari mo bang tingnan iyon? Xiao. Umiling si Ru, in her 20s, she is very capable. It's not contradictory, when I was your age, number 1 na ako sa clan. Natigilan si Ye Fan, nang makita ang ekspresyon ni Xiaoru na tila hindi biro, napagtanto lamang na talagang minamaliit niya ang angkan ng Phoenix. Isang henyo sa kasaysayan. Ganito ang cultivation, kung mabilis kang makalusot, napakabilis, pero kapag nakatagpo ka ng bottleneck, kahit na hindi ka makalusot sa daan-daan o libu-libong taon, hindi ka makakalusot. Edad. Para sa isang cultivator, hindi sapat kung wala ito. Ngunit sobra, maaaring hindi ito kapaki-pakinabang, sabi ni Xiaoru, at patuloy na nasiyahan sa milk tea. Nalaman ni Ye Fan na tila sa pamamagitan lamang ng pagbanggit ng cultivation ay maaaring magmukhang ninuno si Xiaoru na nabuhay ng higit sa 600 taon. Kamusta ka na, nakapagdesisyon ka na ba? Tanong ni Xiaoru. Oo. Saglit na nag-isip si Fan at sinabing, ang tanging bagay na masisiguro ko ay hindi ako lalaban para sa Shenlong clan. Sa ngayon, wala akong balak na lumahok sa clan meeting. Hindi sasabihin ng Fan, wala akong ideya tungkol sa pulso ng dragon, ngunit talagang hindi siya interesado sa pagpupulong ng clan.
Naririnig din ni Xiaoro ang kahulugan ng mga salita, ngunit sa palagay niya ito ay katanggap-tanggap. Okay, sana maalala mo ang mga salita ngayon. Mapaglarong tanong ni Ye Fan, kung ngayon ko lang sinabi na maaaring kumatawan ako sa Shenlong clan, ano ang gagawin mo? Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Xiaoru. Tapos aawayin muna kita dito. Kung hindi, kailangan mo bang maghintay hanggang sa clan meeting para ay bully ang mga bata sa aming clan? Sigurado ka bang hindi kita matatalo? Nakaramdam ng kaunting pangangati si Ye Fan sa kanyang puso, sa totoo lang, gusto niyang subukan si Xiaoro. Ano ang resulta ng pakikipaglaban sa iyo? Hindi ko makita ang iyong lakas, ngunit sa tingin ko. Hindi mo rin dapat ako makita, kaya hindi mo ako nakilala sa unang pagkakataon. Lahat. Sa lahat. Sa halip na magdulot ng gulo para sa aming angkan ng Phoenix sa clan meeting, maaari pa akong makipag-away sa iyo bago ito magsimula, upang hindi ito maging isang paglabag sa mga patakaran. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at umiyak. Maaaring ang pinakamalaking ninuno ng marangal na angkan ng Phoenix ay dumating upang talunin ako, isang binata sa edad na 20s, para hindi kumalat ang bagay na ito. Xiao. Inilabas ni Ro ang kanyang pink na dila, kung gayon, kailangan ko lang maghanap ng lugar kung saan walang tao at walang makakakita nito. Kung ikaw, sabihin mo, hindi ako aamin. Sa tingin mo, naniniwala ba sa iyo ang mga tao sa mundo, o naniniwala ba sila sa akin? Tanga. Hindi napigilan ni Ye Fan ang isang salita sa mahabang panahon, at hindi niya alam kung tatawagan siyang inosente o tuso. Bago siya. Alam ito, ang dalawa sa kanila ay naglakbay ng malayo, at si Ye Fan ay hindi nag-abala na bumalik sa bar, sinabi niya, kung wala nang iba pa, babalik ako sa aking tinitirhan, at magkikita tayong muli kung mayroon kayong nakatakdang relasyon. Ngunit hinawakan ni Xiaoro ang damit ni Ye Fan at tumingin sa kanya ng malungkot, Ye Fan, pwede mo ba akong ibalik? Wala akong matitirhan, 2 araw akong hindi naligo. Wala ka bang mahanap na hotel? Ako, wala akong anumang mga dokumento, at nang lumabas ako, lahat ng perang ibinigay sa akin ni Yushan ay ginastos, at hindi ako pamilyar sa lugar na ito, kaya hinayaan mo akong manatili doon. Late na, gusto ko pang maglaro ng ilang araw, pagsusumamo ni Xiaoro. Yeah. Nag-isip si Fan, ito ang ninuno ni Na Du Yuner at Xiao Ziner, kaya dapat niyang igalang ang mga matatanda. Kaya sumakay si Ye Fan ng kotse at bumalik kasama si Xiaoru. Sa paraan, bumaba si Ye Fan sa kotse at binilhan siya ng ilang damit at pantalon. Bagamat ito ay mura, napakasaya ni Xiaoru na hindi napigilan ni Ye Fan na mapabuntong hininga na ang ninuno na ito ay medyo madaling masiyahan. Nang bumalik siya sa dinala ni Ye Fan si Xiaoru sa isang guest room at hinayaan siyang magpahinga doon. Tila nakakita si Xiaoru ng ganoong karangyang bahay sa unang pagkakataon, at tuwang-tuwa siyang tumakbo, tulad ng isang runaway na anak ng kabayo. Oo. Hindi rin siya pinansin ni Fan, hinayaan na lang siyang maghagis doon, at babalik na sana sa kwarto para maligo, ngunit may nakita siyang kotseng nagmamaneho sa labas. Hindi nagtagal, 2 tao ang pumunta sa pinto at nag-doorbell. Naramdaman ni Ye Fan ang pakiramdam ng pagiging pamilyar sa kanyang puso. Pumunta siya upang buksan ang pinto, at nakita niya ang 2 magagandang flight attendant sa eroplano sa maghapon, nakasuot ng kanilang uniforme, nakatayo sa pintuan, may dalang mga bag, at nakangiting bumabati sa kanya. Hi, Mr. Ye. Nagkita ulit tayo, surprise ba? Hindi napigilan ni Ye Fan ang ngumiti at sinabing, bakit ka nandito? Bakit? Hindi ka welcome. Commandant ang mukha ng oval na stewardess. Nag-isip sandali si Ye Fan, nahulaan ang isang bagay, at sinabing, hinihiling ka ng mga tao ng pamilyang Hina pumunta. Mr. Ye, inaasahan mo talaga ang mga bagay tulad ng Diyos. Hindi ko akalain na magiging Mr. His distinguished guest. Kung alam mong nasa eroplano ka, dapat mas inalagaan mo kami. Masungit na sabi ng ibang stewardess na mukhang melon. Sabi ni Fan sa puso niya. Bulong-bulungan, napakahusay nitong si Hijacheng, nahanap niya ang parehong flight attendant sa eroplano batay sa nilalaman ng kanilang chat. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at ngumiti, gusto mo bang alagaan kayong espesyal? Depende rin ito sa inyong performance. Ang matamis na ngumiti ang 2 flight attendant at matikas na naglakad papunta sa sala, pagkatapos ay tumalikod sila sa 3 hakbang, patuloy na commandant, at inakit si Ye Fan sa itaas. Hindi siya nagpalit ng damit, bagkus nakasuot siya ng uniforme ng flight attendant at itim na medyas, lahat ay maingat na inihanda. Na may ngiti sa gilid ng bibig ni Ye Fan, isinara niya ang pinto, umakyat sa itaas, at inakay ang 2 flight attendant sa kanyang kwarto. Xiaoru, na noon. Natural na natagpuan din ito ni Ye Fan. Sumilip ang 600 taong gulang na ninuno ni Luoli, ngunit wala siyang pakialam, kumaway siya kay Xiaoru, at isinara ang pinto at pumasok sa kwarto. Kabanata 1480. Noong 1480. Pagdating sa kwarto, kinuha ni Ye Fan ang kanyang mobile phone at nagpadala ng mensahe kay Bilil. Tapos nung tumingala ako, nakita ko ang 2 flight attendant na naghubad ng high heels matapos ihulog ang mga bag nila sa carpet. Mr. Ye, naligo kami sa hotel bago kami dumating. Gusto mo bang maligo?
Tumalikod ang long-legged flight attendant, ikinawit ang leeg ni Ye Fan, at nagtanong na nakahinga ng maluwag. Tiningnan ni Ye Fan ang pares ng tuwid na mga mata, puno ng matinding pagnanasa, ito man ay peke o totoo, ito ay nakakaakit. Hoy, huwag mo nang labhan, masyadong maikli ang spring night. Pinuprotektahan ng stewardess na may mukha ng melon si Ye Fan mula sa likuran, nakababaw ang dalawang kamay, nangangapa sa lahat ng paraan. Ye! Ngumiti ng masama ang Fan, kung hindi ka maghugas, wala kang pakialam. Ano? Don't mind. I actually have a stronger taste. Bumantong hininga ang flight attendant sa likod niya. Yeah. Walang kailangang gawin si Fan, dahan-daw ang hinubad ang kanyang mga damit at pantalon, ang dalawang flight attendant ay sunod-sunod na naglupusay, at nagsimulang maghintay. Yeah. Nakahinga ng maluwag si Fan, kahit na sinabi niyang lahat ng babae niya ay maganda. Mukhang mas mahusay kaysa sa kanila, ngunit ang ganitong uri ng napakakapanapanabak na gameplay, ito ay malamang na hindi ito gagawin ng kanyang mga kababaihan. Pagkatapos ng lahat, wala ito sa ganitong kapaligiran. Hindi maaaring pabayaan ng mga babae ang kanilang sarili, at kailangan nilang linangin ng dahan-dahan. Kung kasali sina Wu Yeju at Shilanyo, posible pa rin, ngunit si Ye Fan ay palaging nahihiya. Talagang may kinalaman kay Wu Yeshu. Makalipas ang halos 20 minuto, isang flight attendant ang umakyat sa kama, tinanggal ang 2 butones sa kwelyo ng kanyang uniforme, itinaas ang kanyang palda sa likod niya, at humihingal na tumalikod para akitin, halika. Well, Mr. Ye, halika rito dali. Napapikit si Ye Fan, ang larawang ito ay talagang nagpabilis ng dugo ng isang tao, at ang kanyang dugo ay umaakyat. Oo. Humakbang si Fan, iniunat ang kanyang kamay at pinunit ang itim na puntes, at hinubad ang huling patong ng dahon ng igos sa loob. Nang inaasahan ng flight attendant na mapapaakyat siya ni Ye Fan sa langit, nalaman niyang hindi ginawa ng lalaki ang naisip niya. Oo, Mr. Oo. Anong ginagawa mo? Nalaman ng flight attendant sa gulat na ginagamit ni Ye Fan ang kanyang mga kamay. Bagamat nakatagpo din sila ng ilang mayayaman at mayayamang tao na may sira-sirang libangan, bihirang makakita ng mga bastos na tao. Si Ye Fan ay tila hindi nakikipaglaro sa kanila, ngunit gumagawa ng gynecological surgery. Stewardess saglit nakaramdam ng sakit, nakiusap siya, Mr. Ye. Hindi ako makakapasok. Masakit. Hindi ito pinansin ni Ye Fan at same time na sinabi, huwag kang gumalaw. Relax. Papasok ang kamay ko. Sakit ng flight attendant. Tumulo ang luha, ngunit kinuha nila ang pera, at pinapante sila ng isang malaking tao. Hindi sila naglakas loob na saktan ng sinuman, kaya maaari lamang nilang tiisin ito ng tahimik, nakaramdam ng kahihiyan at kawalan ng magawa. Basta, makalipas ang 10 segundo, biglang hinailan ni Ye Fan ang kanyang kamay. Hoy! Bulalas ng stewardess na nanghihina saglit. Ang nakita ko lang ay isang makulay na maliit na bug na nahuli sa pagitan ng 2 daliri ni Ye Fan. Ang maliit na bug na ito ay hindi mas malaki kaysa sa isang langgam, ngunit kakaiba ang hitsura nito at tila sinusubukang makarating sa isang lugar. Oo naman, pareho na naman ito. Well, ngayon ligtas ka na. Ang lumuluhang oval-faced stewardess ay kumurap sa gulat, at nang makita niya ang bug sa kamay ni Ye Fan, nagulat siya. Ano ito? Pinisil ni Ye Fan ang uod hanggang mamatay, pagkatapos ay pinagpag ang malagkit na likido mula sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung ano iyon, dapat ay isang uri ng uod, tiyak na may naglagay nito sa katawan mo, para makapasok ang uod sa katawan ko, sabi ni Ye Fan. Natigilan ang 2 flight attendant para silang nakikinig sa isang libro mula sa langit, hindi nila lubos maisip ang ganoong bagay. Paano yun posible, hindi ko kilala ang sarili ko, umiling ang mukha ng oval na stewardess sa gulat, hindi ko talaga alam. Napabuntong hininga si Ye Fan at sinabing, kayong dalawa, dapat magkaroon ng maikling memory gap. Well, maaaring na-hypnotize ito at namanipulas sa katawan. Paano mo nalaman? Naisip na lang namin na parang biglang bumilis ang oras. Parang bigla na lang late, gulat na gulat ang 2 flight attendant. Oo. Nagkibit-balikat si Fan, ang isa sa aking mga babae, na nagkataon na sanay sa mga lason na ito, ay upang linangin ang maliliit na surot na ito. May naaamoy akong kakaiba sa kanyang katawan, ito ay dahil sa matagal na pagkakalantad sa mga halamang gamot na ito na nagtatanim ng lason sa gu. Oo. Bagamat may pabango ka sa iyong katawan, naamoy kita ng halamang gamot bago pumasok sa pinto. Maaaring hindi ito napansin ng iba, ngunit naamoy ko pa rin ito. Ito ay tiyak na hindi normal. Ito ay lilito sa iyo. Isa sa mga kapatid ko ay hindi pa nagre-reply sa akin hanggang ngayon, malamang may problema siya. Nagkataon lang ang lahat. Oo. Sinulyapan ni Fan ang kanyang telepono, sabi ni Bilil. Matagal siyang hindi nag-reply, kahit gaano pa kahilig maglaro ang lalaking ito, basta mahanap niya ito, magre-reply siya sa tamang panahon. Higit pa, si Bilil ay palaging gustong purihin siya. Kadalasan, kung nasaan man si Ye Fan, susundan niya agad siya. Bilil. Hindi nag-reply ng ganun katagal, at ang tanging paliwanag lang ay hindi sila tumatambay sa labas ni Sofia.
Ito ay isang tao na nag-alaga sa lahat ng mga tao sa paligid niya upang tuluyang mahulog si Yefan sa bitag. Sa ganoong malaking gabi, walang ibang tao sa bahay. Nang makilala ni Yefan ang dalawang flight attendant, natural na hindi niya ito inisip, at agad na nagsimulang mamuhunan. Sa kasamaang palad, hindi inaasahan ng kabilang partido na si Yefan mismo ang natalo mula sa lason. Kaya mag-ingat tungkol dito. Salamat sa tulong ni Shilanyo, napakasensitibo na ngayon ni Yefan sa mga amoy na nauugnay sa lason. Bumalik. Ang isang bagay na mas inaalala ni Yefan ay ang pagpapalim ni Hijacheng sa dalawang flight attendant na pinaplano niya ang lahat ng ito sa likod ng mga eksena. Siya si Jiacheng. Ay ang pinakamayamang tao sa Xiangcheng. Nakakahiya ang gumawa ng ganitong bagay. Tiyak na naghahanap siya ng ibang masusunod at hindi ipaalam sa flight attendant ang katotohanan. Kahit na gusto niyang kumuha ng kredito sa harap ni Yefan sa huli, hindi niya kailangang ipaalam sa stewardess, wala itong mabuting maidudulot sa kanya, at hindi ito kailangan. Ang tanging. Ang mga tao sa likod ngunit ang hindi inaasahan ng ibang partido na dahil alam ng flight attendant ang tungkol kay Hijacheng kaya nakaramdam ng kakaiba si Yefan. Isa pa. Nagpanik din ang stewardess na mukha ng melon kung ganoon. Iyong Mr. Ye, mayroon din ba akong bug sa katawan? Tumango si Yefan, dapat lang, kung hindi, 50% lang. Pinaglalaroan ako ng probability. Bakit, gusto mo bang ilabas ko ito para sa iyo? Namula ang mukha ng flight attendant, bagamat nahihiya siya, mas nag-aalala siya sa mga bug sa kanyang katawan, kaya hinubere niya ang kanyang sarili ng walang sabi-sabi, at umupo sa kama, ibuka ang iyong mga binti. Mr. Ye, halika. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.